Ayan, yan guys. Yan. Mga comforter yan. Ito. Tsaka ito, napulot ko sa ano yan. Sa Haraj. Sa Friday Market. Tapos ito. Ito binigay lang sa akin ng kaibigan ko. Eh, maganda pa ako. Gagawin ko dito. Ano ko to? Paliliitin. Ba-vacuum. Eh, total wala tayong plastic ng ano. Wala tayong plastic ng vacuum bag. Vacuum bag ang tawag din. Dito tayo. Lagay natin ito sa plastic ng basurahan. Yan. Papakita ko sa inyo, i-demo ko sa inyo kung paano malaking comforter mapapaliit natin para maipadala natin. Lalagay natin sa bagahe at maipapadala natin sa Pinas. Okay? So, yan. So, ito yung ano natin. Ito yung paliliitin natin para may lagyan ito sa bagahe. Kaya ito nga mga kalayot, ilalabas na natin siya sa plastic kasi ililipat natin siya sa garbage plastic kasi doon natin siya paliliitin. Doon natin siya ilagay sa plastic ng basura at doon natin siya pa i-vacuum para lumiit. Kasi doon sa plastic na puti baka may butas or ano, useless lang. So ngayon ang gagawin muna natin, tutupiin muna natin siya para magkasya siya sa plastic ng pangbasura. Yung pagkayari natin ilagay at itupi, ilagay sa plastic ng basurahan, tsaka natin babakumin yan. Yan, kung nakikita nyo, tinutupi siya para magkasya. Kasi malaki kasi siya na comforter. Oh, diba? Ganun kalaki. So, yan. Nakita nyo, sinusukat ko kung kakasya na. Kaya ipasok na natin. Yan, kinuha ko nga yung pamusod ng buhok ko kasi yun ang gagamitin kong pangtali kasi wala akong ibang pantali. So, yun na lang naisip ko kasi obra naman siyang luwagan at saka higpitan. So, yun na nga, tinatali ko na yung plastic ng basurahan. Nandun na sa loob yung comforter. Ngayon, ipapasok natin yung hose ng vacuum. Tapos, ipapasipsip natin yung hangin sa loob para lumiit siya. So, ayan. Buksan na natin yung vacuum at umpisahan na natin. Ayan. Kailangan mo siyang dadaganan para mawala talaga yung hangin sa loob at yan na ang magiging itsura niya. Kung nakikita nyo, napakalapad na niya, di ba? At lumiit talaga siya. Ngayon naman, para pagtanggal mo sa hose ng vacuum at hindi siya lolobo ulit, kailangan mo siyang balutan ng masking tape. Kagaya ng ginagawa ko ng ganito. Kayo na bahala kung gaano nyo kadami ang ano nyo sa masking tape. Ako kasi, lahat yan babalutin ko ng masking tape para hindi talaga babalik yung hangin sa loob. Kasi pag hindi ko siya bibilutin ng buong masking tape, eh bubuka siya ulit at lulobo siya ulit. Mapapasukan siya ng hangin. Kaya yan kung nakikita nyo. Hanggang sa dulo niyan, balot na balot talaga siya ng masking tape. So, panoorin nyo na lang po hanggang sa dulo para magkaroon kayo ng idea pag nagpabagahe kayo ng mga kutsyon o di kayo mga comforter o kung ano pa yung mga malalaking bagay na gusto nyo ipabagahe sa papuntang Pinas. Okay guys, mga kalay.